Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang simpleng babae na namuhay ng mahirap. Nagtaguyod ng sarili bilang kasambahay at iniwan pa ng kanyang nobyo. Ngunit hindi niya alam na may lihim na kayamanan at pagkakakilanlan na naghihintay sa kanya. Isang kwento ng pag-asa, pagkilala at mga pagbabagong hindi inaasahan. Bago tayo magpatuloy sa kwento, maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Noong unang bahagi ng taon, sa isang maliit na bahay sakahan sa lalawigan ng Bulacan, ipinanganak si Lisa de la Cruz. Mula nung siya ay maliit pa lamang, alam na niya ang kahalagahan ng pagtitipid at pagtatrabaho. Namatay ang kanyang ina noong siya ay 11 taong gulang pa lamang at ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho bilang magsasaka hanggang sa siya ay mahinaan ng katawan at hindi na makapagtrabaho. Upang makatulong sa pamilya, nagpasya si Lisa na pumunta ng Maynila sa edad na 16 na taong gulang. Doon siya nagganap ng trabaho bilang kasambahay sa bahay ng mag-asawang Santos sa Quezon City. Linda, hindi ko alam kung makakaya ko pa. Kanina pa ako naglilinis ng buong bahay. Tapos kailangan ko pang magluto ng hapunan bago matulog. Bukas pa naman ay may paglilinis pa tayo sa kusina dahil may darating na mga bisita. Sabi ni Lisa kay Linda habang nagtutupi siya ng damit. Alam ko naman yan, Bes. Pero kailangan natin to, di ba? Para may maipadala tayong pera sa mga pamilya natin. Ikaw pa naman, mas mabigat pang pasanin mo dahil may inaasikasong tatay. Wika naman ni Linda. Tama ang sinabi ni Linda. Bawat buwan, kalahati ng sahod ni Lisa ay napupunta sa kanyang tatay sa probinsya. Ang kalahati naman ay para sa kanyang sariling pangailangan. Mga damit, pangtrabaho, pangkain at pamasahe papunta at pabalik sa probinsya tuwing may bakasyon. Sa kabila ng hirap ng trabaho, may isang bagay na nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Lisa. Ang kanyang nobyo na si Mark. Hello mahal, kamusta ka na? Hindi kita nakausap nitong mga nakaraang araw. Sabi sa telepono habang naghahain ng pagkain si Lisa sa mesa ng mga Santos. Mark, okay lang ako. Medyo abala lang ako dito sa trabaho. Kamusta ka naman dyan? Pabulong na sabi ni Lisa sa kabilang linya. Ayos lang din ako mahal. May gusto akong sabihin sa'yo. Ewan ko lang kung kaya mong intindihin. Ang boses ni Mark ay parang may kaba o lungkot. Hindi alam ni Lisa na iyon na palang simula ng pagbabago sa kanilang relasyon. Pagkatapos nila mag-usap, hindi na muling tumawag o nagpadala ng mensahe si Mark sa loob ng 3 araw. Nag-alala si Lisa ngunit wala siyang magawa kundi magtrabaho at hintayin ang tawag o mensahe mula sa kanya. Bakit naman niya ako binabaliwala ngayon? Sinabi niya namang mahal niya ako. Baka may nangyari sa kanya. Naiiyak si Lisa habang naguhugas ng pinggan sa kusina. Isang araw, habang si Lisa ay namamalengke para sa mga pagkain ng mga Santos, nakita niya si Mark sa isang mall kasama ang ibang babae. Ang babae ay nakasuot ng mamahaling damit at bitbit ang mamahaling bag. Si Mark naman ay hawak ang kamay nito at ngumingiti ng malaki na parang hindi siya ang lalaking nakilala ni Lisa. Mark? Ikaw ba yan? Sabi ni Lisa habang dahan-dahang lumalapit. Nagulat si Mark at binitawan ang kamay ng babae. Lisa, bakit ka narito? Sinong babae ito, Mark? Hindi mo ba ako mahal? Sinabi mo na tayo na hanggang sa uli, di ba? Lisa, mahal kita talaga. Pero hindi tayo pwede. Hindi ako makakapagbigay sa'yo ng buhay na nararapat mong makuha. Si Cindy. Ito si Cindy. Anak siya ng isang negosyante. Makakatulong siya sa akin para umunlad ang aking trabaho.
Yun ba talaga, Mark? O dahil ako ay simpleng kasambay lang at hindi mo ako kayang ipagmalaki? Hindi yun ang dahilan, Lisa. Basta, mas mabuting tapusin na natin ito. Hindi na nakapagsalita pa si Lisa. Tumalikod na lamang siya at tumakbo palayo, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Umuwi siya ng bahay ng mga Santos nang walang biniling pagkain at agad na humiga sa kanyang maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pag-iisa at ang sakit na dulot ng pag-iwan sa kanya. Ngunit hindi niya rin alam na sa kabilang dako ng Maynila, may isang matandang lalaki na naghahanap sa kanya. Isang lalaking may sapat na kayamanan at posisyon sa lipunan. Sa isang mamahaling kondominium sa Makati City, nakatira si Don Roberto Villanueva, isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng maraming negosyo sa buong bansa. Mula sa pagmimina hanggang sa industriya ng pagkain. Si Don Roberto ay may 3 anak na lalaki. Ngunit namatay ang kanyang panganay na anak na si Carlos noong 15 taon na ang nakakalipas. Ang anak na iyon ay may kasintahan noon na hindi tanggap ng pamilya ni Don Roberto dahil mahirap lamang ito. Bago mamatay si Carlos, sinabi niya sa kanyang ama na mayroon silang anak na babae sa kasintahang iyon. Ngunit hindi nila alam kung nasaan na ito. Attorney Reyes, ilang taon na tayong naghahanap sa anak na babae ni Carlos. Hindi ko na kayang hintayin pa. Gusto kong makita ko siya bago ako mawala sa mundong ito, sabi ni Don Roberto. Sir Roberto, naiintindihan ko po kayo. Kamakailan lang po ay nakakuha kami ng bagong impormasyon. Ang ina po ng bata na si Elena de la Cruz ay namatay na po noong ilang taon na ang nakakalipas. Ang bata naman pong babae ay nagngangalang Lisa de la Cruz at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ng mga Santos sa Quezon City. Lisa, ina nga ang pangalan ng aking apo. Nasaan siya ngayon? Gusto kong makita siya kaagad. Hindi po muna natin dapat sabihin sa kanya agad ang totoo, Sir Roberto. Baka hindi niya matanggap o baka may masamang tao pang makinabang sa kanya. Kung malaman nila ang tunay niyang pagkakakilanlan, maaari po nating subukan na makilala siya muna sa lihim. Sumang-ayon si Don Roberto sa payo ni Attorney Reyes. Nagpasya silang magplano ng paraan para makilala si Lisa nang hindi niya alam kung sino talaga sila. Isang araw, nagpasya si Don Roberto na pumunta sa Quezon City kasama si Attorney Reyes at magkunwari silang mga bisita na nawawala at nangangailangan ng tulong. Mabuhay ho kayo, miss. Maaari ho ba kayong tumulong sa amin? Nawawala po kami at hindi namin alam kung paano makakauwi sa aming tirahan, sabi ni Don Roberto habang nakatayo sa labas ng bahay ng mga Santos. Ay, opo, pasensya na po kayo. Sige po, pumasok na po kayo sa loob para makapagpahinga muna kayo. Kukunan ko lang po kayo ng mga maiinom. Pinapasok ni Lisa sina Don Roberto at Attorney Reyes sa sala ng mga Santos. Habang naghihintay sila ng tubig, mapang-akit na tumitingin si Don Roberto kay Lisa. May kakaiba sa mukha niya. Parang may pagkakahawig sa kanyang panganay na anak na si Carlos. Hindi niya mapigilan ang damdaming kaba at saya sa pagkakita sa kanya. Maraming salamat, miss. Ano po ang pangalan ninyo? Tanong ni Don Roberto habang nagbibigay si Lisa ng tubig sa kanila. Lisa po. Lisa de la Cruz. Kasambay po ako dito sa bahay ng mga Santos. Lisa. Magandang pangalan. Saan ka ba nanggaling? Mula po ako sa Bulacan. Doon po ako lumaki. Kasama ang aking tatay. Namatay na po kasi ang aking ina nung ako'y bata pa. Habang nagsasalita si Lisa, ramdam ni Don Roberto na siya nga ang kanyang apo. Nakita niya ang katapatan at kabaitan sa mga mata ni Lisa. Makakatangi ang meron din ang kanyang anak na si Carlos. Nagpasya siyang magtanong pa tungkol sa kanyang buhay para mas makilala pa siya.
Kamusta naman ang buhay niyo dito, Lisa? Hindi ba kayo nahihirapan? Minsan po, mahirap. Lalo na kapag marami pong trabaho. Pero okay lang po kasi kailangan ko pong magtrabaho para maipadala ang pera sa aking tatay. Wala naman po akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ang sarili ko lang po. Napakasipag naman ninyo, Lisa. Siguradong mabait din po kayo. Sabi ni Atty. Reyes. Salamat po. Sinasabi lang po ng mga amo ko na magalang at masipag ako. Basta po makatulong lang ako, okay na po ako. Matapos ang ilang sandali, nagpasya si Don Roberto at Atty. Reyes na umalis na. Bago sila umalis, binigyan ni Don Roberto si Lisa ng isang maliit na kahon. Hindi alam ni Lisa kung ano ang laman nito. Ngunit pinili niyang tanggapin ito bilang pasasalamat sa tulong na ibinigay niya. Lisa, ito ay isang maliit na regalo mula sa amin. Sana ay makatulong ito sa inyo. Maraming salamat ulit sa iyong tulong. Hindi na po kailangan. Basta po nakatulong ako. Sapat na po iyon. Huwag ka nang mahiya. Tanggapin mo na. Baka kailangan mo ito sa inaharap. Umalis na sina Don Roberto at Atty. Reyes. Pagkatapos nilang umalis, binuksan ni Lisa ang kahon. Nakita niya roon ang isang maliit na kwintas na may hiyas at isang papel na may numero ng telepono. Hindi niya alam kung sino talaga ang mga bisitang iyon. Ngunit ramdam niya na may kakaiba sa kanila. Parang may koneksyon sila sa kanyang nakaraan o hinaharap. Pagkatapos ng pagbisita ni na Don Roberto at Atty. Reyes, nagsimula nang magbago ang buhay ni Lisa. Una na rito, ang mga amo niyang sina Mr. at Mrs. Santos ay biglang naging mabait pa sa kanya. Binigyan siya ng dagdag na sahod at mas kaunting trabaho. Hindi alam ni Lisa na ito ay utos ni Don Roberto na nagbayad ng malaking halaga sa mga Santos para alagaan siya ng maayos. Lisa, baka gusto mong magpahinga ka muna pagkatapos mong magluto. Bukas pa naman, may paglilinis pa tayo. Pero hindi na kailangan gawin mo lahat mag-isa. Bibigyan ka rin namin ng dagdag na sahod simula ngayon. Sabi ni Mr. Santos. Talaga ho ba, sir? Maraming salamat po. Pero bakit po bigla kayo nagbago? Hindi naman po ako sanay sa ganito. Hindi ka naman kailangan mag-alala, Lisa. Nararapat lang nabigyan ka ng magandang trato dahil napakasipag at mabait mo. Isa pa, may mga kaibigan kaming nagbigay ng payo na alagaan ka ng maayos. Bukod pa rito, nagsimulang dumating ang mga regalo sa bahay ng mga Santos para kay Lisa. Mga damit, sapatos, at mga gamit pang trabaho na lahat ay mamahalin. Hindi niya alam kung sino ang nagpapadala nito. Ngunit ramdam niya na may taong nag-aalala sa kanya. Isang araw, tumawag sa kanya si Atty. Reyes sa telepono na nasa papel na ibinigay ni Don Roberto. Hello, Lisa. Ito si Atty. Reyes. Kamusta ka na? Atty. Reyes, kayo po pala. Mabuti naman po ako. Paano niyo nakuha ang numero ko? Hindi na mahalaga yun, Lisa. Gusto ko lang sabihin na may isang taong gustong makausap ka ulit. Si Don Roberto Villanueva. Gusto niya pong makita ka sa kanyang opisina sa Makati City bukas ng hapon. Pwede ka bang pumunta? Si Don Roberto Villanueva? Ang bilyonaryo po ba yun? Hindi ko po alam kung bakit niya ako gustong makita. At saka po, may trabaho po kasi ako bukas. Huwag ka na pong mag-alala tungkol sa trabaho mo. Nakausap na po namin ang mga Santos at sinabihan na po sila na pahintulutan ka pang pumunta. Bibigyan ka na rin po ng sasakyan para sunduin ka bukas. Sana ay makapunta ka. May mahalagang bagay siyang sasabihin sa inyo. Sigurado makakatulong ito sa inyong buhay at sa buhay ng inyong tatay. Hindi alam ni Lisa kung ano ang dapat niyang isipin. Ngunit napagpasya niyang pumunta na lamang at baka nga naman makatulong talaga ito sa kanya at sa kanyang tatay.
Kinaumagahan, dumating ang isang sasakyan sa bahay ng mga Santos para sunduin siya. Bumaba siya ng bahay kasama ang kanyang maliit na baga at hindi maiwasang kabahan habang papunta sila sa Makati. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit naman ako gustong makausap ng isang bilyonaryo? Wala naman akong alam tungkol sa kanya o sa kanyang negosyo. Sabi ni Lisa habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Pagdating sa opisina ni Don Roberto sa Makati, inalalayan siya ng mga tauhan papunta sa loob ng isang malaking silid. Doon niya muling nakita si Don Roberto na nakaupo sa isang malaking mesa at nakangiti sa kanya. Lisa, mabuti naman at nakarating ka. Pasensya ka na kung naabala kita sa trabaho mo. Umupo ka muna at tuupo rin ako para makausap kita ng maayos. Salamat po, Don Roberto. Wala naman pong problema. Gusto ko lang pong malaman kung bakit niyo ako tinawag dito. Huminga muna ng malalim si Don Roberto bago nagsalita. Alam niyang mahirap tanggapin ng sinumang tao ang katotohanan na mayroon silang lihim na pagkakakilanlan. Lalo na kung ito ay kinalaman sa kayamanan at pamilya. Lisa, baka hindi mo maunawaan agad ang sasabihin ko. Pero kailangan kong sabihin ito sa iyo. Ang iyong ina na si Elena de la Cruz ay dating kasintahan ng aking panganay na anak na si Carlos. Bago namatay si Carlos, sinabi niya sa akin na mayroon kayong anak na babae. At iyon ka mismo, Lisa. Ako ang iyong lolo at ikaw ang apo kong babae. Dahil doon nagulat si Lisa at hindi makapagsalita ng ilang sandali. Hindi po maaari. Ang aking tatay po ay si Jose de la Cruz. Sinabi niya sa akin na siya ang tunay kong ama. Naiintindihan ko ang pagkalito mo, anak. Si Mang Jose ay kapatid ng iyong ina at tinanggap ka niya bilang sarili niyang anak nang mamatay ang iyong ina. Hindi niya alam na ang tunay mong ama ay ang aking anak na si Carlos. Gusto kong bawiin ng mga taong nawala sa iyo, Lisa. Gusto kong bigyan ka ng buhay na nararapat mong maranasan. Hindi mapigilan ni Lisa ang mga luha na tumulo mula sa kanyang mga mata. Matagal na siyang nagtanong kung bakit siya tila iba sa ibang bata sa kanilang baryo. Kung bakit hindi siya makapag-aral ng mataas para makamit ang kanyang mga pangarap. Ngayon, lahat ay naiintindihan na niya. Bakit ngayon niyo lang po ako inanap? Bakit hindi niyo ako inanap nung ako'y bata pa lamang? Hindi ako makakapagpaumanhin ng sapat, anak. Noong panahong iyon, hindi ko tanggap ang iyong ina. Dahil sa tingin ko ay hindi siya karapat-dapat para sa aking anak. Ngunit nang mamatay si Carlos, nagsisi ako ng gusto. Sinubukan kong hanapin kayo ng iyong ina. Ngunit hindi ko mahanap ang inyong tahanan. Hanggang ngayon lang ako nakakuha ng tamang impormasyon. Matapos ang mahabang usapan, nagpasya si Lisa na makipag-ugnayan muna sa kanyang tatay na si Mang Jose para malaman ang buong katotohanan. Sinundo sila ni Don Roberto papunta sa probinsya ng Bulacan at doon ay nakita nila si Mang Jose na nag-aayos ng kanilang maliit na bukid. Lisa, anong ginagawa mo dito? At sino itong mga kasama mo? Tanong ni Mang Jose. Tatay, may sasabihin po ako sa inyo. Ito po si Don Roberto Villanueva, ang tunay kong lolo. Ang aking tunay na ama ay ang kanyang anak na si Carlos. Tumigil at napatahimik si Mang Jose. Alam ko naman iyon, Lisa. Noong namatay ang iyong ina, ipinagkatiwala ka sa akin niya. Sinabi niya sa akin na huwag kong sabihin sa iyo ang totoo hanggang sa handa ka na. Alam kong darating din ang araw na hahanapin ka ng kanilang pamilya. Sabi ni Mang Jose. Nag-usap na mahabang panahon sina Don Roberto at Mang Jose. Pinatawad din Mang Jose si Don Roberto para sa mga pagkakamali noong nakaraan. At tinanggap naman ni Don Roberto ang kaputihang loob na ipinakita ni Mang Jose sa pag-aalaga kay Lisa. Nagpasya silang magkasama na lang para mabigyan ng magandang kinabukasan si Lisa. Mula noon, nagsimula nang magbago ang buhay ni Lisa ng lubusan.
Inilipat siya ni Don Roberto sa isang mamahaling bahay sa Makati at binigyan siya ng pagkakataong makapag-aral muli. Sinimulan niya ang pag-aaral ng kursong Business Administration sa isang kilalang universidad sa Maynila. Dahil gusto niyang matuto ng mga paraan para pamahalaan ang mga negosyo ng kanyang lolo at makatulong sa ibang mahihirap. Lolo, okay lang po ako dito sa universidad. Maraming mabubuting kaibigan at guro na tumutulong sa akin. Natututo na rin po ako ng maraming bagay tungkol sa negosyo. Sabi ni Lisa habang nag-aaral ng mga aklat sa kanyang silid-aralan, habang kausap si Don Roberto sa telepono. Naman na maganda anak. Siguraduhin mo lang na hindi ka napapagod. Kung kailangan mo ng tulong o pera para sa mga gastusin mo sa paaralan, sabihin mo lang sa akin. Salamat po, Lolo. Pero gagawin ko pong lahat para mapagtagumpayan ko ito sa sarili ko. Gusto ko po kasing patunayan na karapat-dapat ako sa lahat ng biyayang ibinibigay niyo sa akin. Bukod sa pag-aaral, sinimulan din ni Lisa na makilahok sa mga programa ng pamilya Villanueva para sa mga mahirap. Nagtayo sila ng mga paaralan at klinika sa mga liblib na lugar at tumulong si Lisa sa pagpaplano at pagpapatakbo ng mga ito. Isang araw, habang siya ay nagbibigay ng mga gamit paaralan sa isang baryo sa Bulacan, nakita niya si Mark na kasama ang kanyang kasintahan na si Cindy. Lisa? Ikaw ba yan? Hindi kita makilala. Iba ka na ngayon. Gulat na tanong ni Mark nang makita niya si Lisa. Mark, kamusta ka na? Mukhang masaya ka naman sa kasama mo. Mark, sino to? Bakit mo siya kilala? Tanong ni Cindy. Si Lisa. Dati kong nobya. Hindi alam ni Mark na si Lisa ay apo na ng bilyonaryong si Don Roberto Villanueva. Nakita niya na ang dating simpleng kasambahay ay ngayon ay nakasuot ng magagarang damit at kasama ang mga tauhan na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Lisa, hindi ko alam na nagbago ka na pala ng ganito. Paano mo nagawa yun? Maraming nangyari sa buhay ko, Mark. Natutunan kong hindi lahat ng bagay ay nakikita sa panlabas na anyo o sa kayamanan. Mahalaga lang na gumawa tayo ng mabuti at tumulong sa mga nangangailangan. Hindi nakapagsalita pa si Mark. Ramdam niya ang pagkakasala sa ginawa niya noon kay Lisa. Na iniwan niya ito dahil sa kanyang pagiging mahirap, hindi alam na may mas malalim na kwento sa likod ng buhay nito. Tumalikod na lamang siya at hinawakan ng kamay ni Cindy, habang si Lisa naman ay patuloy na tumulong sa mga bata sa baryo. Wala na akong sama ng loob sa iyo, Mark. Salamat sa pag-iwan mo sa akin. Dahil doon, natutunan kong harapin ang mga hamon ng buhay at natagpuan ko ang tunay kong pamilya. Pagkatapos ng araw na iyon, mas lalo pang naging determinado si Lisa na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain para sa mga mahihirap. Sinabi niya kay Don Roberto na gusto niyang gamitin ang bahagi ng yaman ng pamilya para itayo pa ng mas maraming mga proyekto na makakatulong sa mga taong nangangailangan. Iyon ang apo kong kilala ko. Lisa, isa kang mabait at mapagbigay na tao. Katulad ng iyong ama na si Carlos. Suportado kita sa lahat ng gusto mong gawin, sabi ni Don Roberto. Sa paglipas ng mga buwan, naging kilala si Lisa bilang isang mabait at mapagbigay na negosyante at tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mahihirap. Maraming tao ang humanga sa kanya dahil sa kanyang kabaitan at katapatan. At marami rin ang naging kaibigan niya sa mga proyekto niyang ginagawa. 2 taon ang lumipas mula nang malaman ni Lisa ang tunay niyang pagkakakilanlan. Natapos na niya ang kanyang pag-aaral sa universidad at nagsimula ng tumulong sa pamamahala ng mga negosyo ng pamilya Villanueva. Pinamamahalaan niya ang isang bahagi ng negosyo ng pagkain na nagbibigay ng trabaho sa mga mahihirap na pamilya sa mga probinsya. At nagtayo pa siya ng sarili niyang negosyo na nagbebenta ng mga produkto mula sa mga lokal na magsasaka at manggagawa. Okay, baka pwede nating palawakin pang ating mga tindahan sa ibang lungsod. Gusto kong mas maraming tao makabili ng mga produktong gawa ng ating mga kababayan sa probinsya. At tandaan natin, siguraduhin nating makakatanggap sila ng patas na bayad para sa kanilang mga produkto. Opo, Ma'am Lisa.
Sisiguraduhin po namin na gagawin namin ang lahat para maipatupad ito. Sagot ng kanyang empleyado. Bukod sa kanyang mga negosyo, patuloy pa rin si Lisa na tumutulong sa mga programa ng pamilya para sa mga mahihirap. Isang araw, inanyayahan siya ng isang organisasyon para sa mga kabataan na magbigay ng talumpati sa isang pagtitipon sa Quezon City. Doon niya muling nakita si Linda, ang kanyang dating kaibigang kasambahay sa bahay ng mga Santos. Lisa? Ikaw ba yan? Hindi ako makapaniwala. Ikaw na palang kilalang negosyanteng tumutulong sa mga mahihirap. Naririnig ko lang ang tungkol sa isang mga balita. Manghang sabi ni Linda. Linda? Ikaw nga. Kamusta ka na? Nakakamiss ka naman. Oo nga pala. Narinig ko na nagtayo ka ng sarili mong maliit na negosyo ng pagkain. Ipagpatuloy mo lang yan. Sigurado magtatagumpay ka. Salamat, Lisa. Kung hindi dahil sa iyo ng mga panahong magkasama pa tayo, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Binigyan mo ako ng pag-asa nung panahong hirap na ako. Matapos ang pagtitipon, nagpasya silang mag-usap na mahabang panahon sa isang malapit na kainan. Sinabi ni Lisa kay Linda na gusto niyang tulungan siya sa kanyang negosyo. Bibigyan siya ng puhunan at mga kagamitan para palawakin ito. Gusto kong tulungan kang palawakin ang iyong negosyo, Linda. Alam kong marunong ka magluto at alam na pahalagahan ng mga produkto na gawa ng ating mga kababayan. Bibigyan kita ng lahat ng kailangan mo. Puhunan, kagamitan, at mga kaalaman tungkol sa pamamahala ng negosyo. Dahil doon ay naiyak si Linda. Hindi ako makapaniwala, Lisa. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ginawa mo sa akin. Isang linggo, pagkatapos ng pagkikita ni Lisa at Linda, nagpasya si Don Roberto na ipagdiwang ang kaarawan ni Lisa sa isang malaking handaan sa kanilang bahay. Inimbitahan niya ang lahat ng taong mahalaga sa buhay ni Lisa. Mula sa kanyang dating amo na sina Mr. at Mrs. Santos hanggang sa kanyang mga kaibigan sa universidad at mga tauhan sa negosyo. Kahit si Mang Jose ay dumating para samahan siya sa espesyal na araw na iyon. Mga kaibigan, at mahal ko sa buhay, ngayong araw na ito ay pagdiriwang natin ang kaarawan ng aking napakabait at mapagbigay na apo na si Lisa. Noong una ko makilala siya, isa siyang simpleng babae na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ngayon, siya na ang dahilan ng pag-asa ng maraming mahihirap na tao. Isa siyang tunay na huwaran ng kabutihan at katapatan. Maaari ba nating sabay-sabay na batiin siya na maligayang kaarawan, Lisa? Sabi ni Don Roberto habang nakatayo sa entablado at tahimik na nakikinig ang lahat. Maya-maya ay sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Maligayang kaarawan, Lisa! Sigaw ng lahat. Lumapit si Lisa kay Don Roberto at niyakap ito. Maraming salamat po, Lolo. At maraming salamat din sa lahat ng naririto ngayong gabi. Hindi ko makakamit ang lahat ng ito kung wala kayo. Pupursigin kong gumawa pa ng mabuti at tumulong sa mga nangangailangan. Dahil ito ang paraan ko para pasalamatan kay sa lahat ng biyayang ibinibigay niyo sa akin. Matapos ang handaan, nagpasya si Lisa na magpasya na maglakbay muli sa kanyang tahanan sa Bulacan. Gusto niyang itayo doon ang isang sentro ng pag-aaral at trabaho para sa mga kabataan ng baryo. Isang lugar kung saan matututo sila ng mga kasanayan tulad ng pagmamanupaktura, pagsasaka at pamamahala ng negosyo. Sinuportahan siya ni Don Roberto at ni Mang Jose sa proyektong ito. At kahit si Linda ay tumulong sa pagpaplano ng mga gawain. Dito po sana natin itatayo ang sentro, Tatay, Lolo. Gusto ko ang mga kabataan dito ay hindi na kailangang umalis ng baryo para makapagtrabaho o makapag-aral. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong buhayin ang kanilang sariling komunidad. Sabi ni Lisa habang nakatayo sa lupa kung saan itatayo ang sentro habang kasama sina Mang Jose at Don Roberto. Napakasaya ko marinig yan, anak. Kung buhay pa ang iyong ina ngayon, siguradong ipagmamalaki ka rin niya. Ito na ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa baryo. Sabi ni Mang Jose. Hinaplos naman ni Don Roberto ang balikat ni Lisa. Tama ang iyong ama, Lisa.
Sasamahan ka namin sa bawat takbang ng proyektong ito. Gagawa tayo ng isang lugar na magiging tahanan ng pag-asa at pagbabago para sa mga susunod na henerasyon. Sa paglipas ng mga buwan, natapos ng pagtatayo ng sentro. Pinangalanan itong Sentro ng Pag-asa ni Lisa de la Cruz Villanueva bilang parangal sa kanyang pagmamahal at dedikasyon sa mga mahihirap. Sa araw ng pagbubukas nito, dumating ang maraming tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga kabataan na gustong matuto, mga magulang na gustong makapagtrabaho, at mga leader ng komunidad na gustong matuto ng mga paraan para palawakin ang kanilang sariling mga proyekto. Mga kababayan, ngayong araw na ito ay bubukas ng ating Sentro ng Pag-asa. Hindi ito lamang isang gusali. Ito ay isang tanda ng pag-asa at pagkakaisa. Dito, matututo tayong lahat ng mga kasanayan na makakatulong sa atin na buhayin ang ating sarili at ang ating komunidad. Huwag nating kalimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa pera o sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal natin sa isa't isa at sa pagtulong natin sa mga nangangailangan. Sabi ni Lisa habang nagsasalita sa entablado sa araw ng pagbubukas. Matapos ang kanyang talumpati, magsimula ang mga klase at pagsasanay sa sentro. Maraming kabataan na nag-enroll sa mga kurso ng pagmamanufaktura at pagsasaka. Habang ang mga matatanda naman ay nag-aral ng pamamahala ng negosyo at mga paraan para palawakin ang kanilang mga maliit na negosyo. Kahit si Mark ay narinig ang tungkol sa sentro at nagpasya siyang pumunta para humingi ng tawad kay Lisa at mag-enroll sa isa sa mga kurso ng pamamahala ng negosyo. Lisa, pwede ba kitang kausapin ng sandali? Tanong ni Mark at lumapit kay Lisa habang siya ay nagtuturo sa isang klase. Sige lang Mark, pumunta tayo sa tabi para magkausap tayo ng maayos. Lisa, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko noon. Iniwan kita dahil sa aking kahihiyan at sa aking pagiging makasarili. Hindi ko alam na may mas malalim na kwento sa likod ng iyong buhay. At ngayon, nakikita ko na ikaw ay isang napakabait at papagbigay na tao. Gusto kong baguhin ang aking sarili. Gusto kong matuto at makatulong din sa mga nangangailangan. Wala na akong sama ng loob sa iyo, Mark. Ang mahalaga ay natutunan mo ng mga aral ng buhay. Maligayang pagdating sa aking Sentro ng Pag-asa. Handa kaming tumulong sa iyo para mabago mo ang iyong buhay. Mula noon, naging bahagi na si Mark ng komunidad ng sentro. Natuto siya ng mga paraan para pamahalaan ang negosyo at nagtayo siya ng sarili niyang maliit na tindahan ng mga produktong gawa sa sentro. Si Lisa naman ay patuloy na namamahala sa kanyang mga negosyo at mga proyekto para sa mga mahirap, habang sinusuportahan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Mga mahal ko sa buhay, hindi ako makapaniwala na ang batang babae na nakilala ko bilang simpleng kasambahay ay ngayon ay isang inspirasyon ng maraming tao na. Si Lisa ay patunay na ang tunay na lakas ng isang tao ay nasa kanyang puso at sa kanyang pangako na gumawa ng mabuti. Sabi ni Don Roberto sa isang pagtitipon ng pamilya. Hindi ko makakamit ang lahat ng ito kung wala kay Lolo, Tatay, at sa lahat ng taong sumuporta sa akin. Pupursigin kong ipagpatuloy ang mga gawain natin at tiyaking marami pang tao makakaramdam ng pag-asa at pagmamahal na ibinibigay natin. Sabi ni Lisa. At mula noon, ang kwento ni Lisa ay naging kwento ng pag-asa, pagbabago at pagmamahal sa kapwa. Ipinakita niya na hindi mahalaga kung saan ka nanggaling o ano ang iyong katayuan sa buhay. Ang mahalaga ay kung paano mo gagamitin ang iyong mga kakayahan at biyaya para tulungan ang iba. Ang kanyang kwento ay patuloy na kumakalat sa buong bansa at nagbibigay ng lakas ng loob sa mga taong nawawalan ng pag-asa na mayroon pa ring pag-asa sa kanilang kinabukasan. At iyon na po ang kwento ng isang simpleng kasambahay na naging apo ng bilyonaryo. Ngunit higit sa lahat, naging isang inspirasyon ng maraming tao. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusunod sa kwentong ito dito sa Tamoxki TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like.
para sa mas maraming kwentong puno ng pag-asa at aral. Maging ligtas po tayong lahat at tandaan, ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihang ginagawa natin sa kapwa. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat. Peace out.